Napansin mo ba? Maraming tao na yun ang parang talunan. Hindi dahil sa kulang sila sa talento, kundi dahil sa kulang sila sa tibay ng isipan. May skills, may potential, pero bakit parang palaging stuck? Scroll ng scroll, tingin sa buhay ng iba, naiinggit, nagrereklamo, pero walang tunay na galaw. Walang direksyon, walang tapang. Bakit? Kasi hinahayaan nating kainin tayo ng comfort at distraction, pinipili nating maging komportable. Pero kapalit nun, nauubos tayo. Ayaw natin ang hirap, pero araw-araw tayong nahihirapan sa tahimik. Ito ang katotohanan, ang comfort, dahan-dahang pumapatay sa iyo, at ang struggle, oo, masakit, pero doon mo makikita ang totoo mong lakas. May sinabi si Marcus Aurelius, isang Roman emperor at Stoic philosopher, "You have power over your mind, not outside events." Kapag naintindihan mo ito, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas. Hindi ito simpleng quote. Isa itong sandata. Isang mindset na kayang tumayo sa gitna ng gulo at manatiling kalmado. Huwag mong isipin na ang stoicism ay pamparelax lang. Hindi ito tungkol sa pagiging chill. Ito ay tungkol sa pagiging hindi matitinag. Kaya bago tayo magsimula, isang paalala. Kung seryoso ka sa pagunlad, huwag mo lang panoorin ang video na ito. Isabuhay mo. Gamitin mo ang bawat aral. I-comment kung anong part ang tumama sa iyo. At higit sa lahat, huwag kang lalaktaw. Kasi minsan, isang idea lang ang kulang. Para magising ka, tumayo, at magsimulang maging unshakable. Tayo, at magsimulan maging unshakable. Number 1, yakapin ang discomfort. Parang kaibigan. Sanay na tayo mga tao sa comfort. Aircon, fast food, instant gratification. Scroll ka lang ng scroll, may entertainment ka na agad. Pero tanungin mo ang sarili mo, kailan ka huling lumago sa kalmadong panahon? Ang totoo, hindi sa comfort tayo lumalakas. Sa hirap tayo tumitibay. Sa stoicism, ang discomfort ay hindi kaaway. Ito ay kaibigan. Hindi mo siya kailanang takbuhan. Kailangan mo siyang harapin. Dahil ang tunay na lakas, hindi nabubuo sa sarap. Nabubuo yan sa sakripisyo. May sinabi si Marcus Aurelius, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Ibig sabihin, yung hadlang, yan mismo ang daan. Yung hirap, hindi yan sa gabal, yan ang training mo. Gusto mong maging mentally strong? Simulan mo sa maliliit na discomforts. Malamig na shower kahit gusto mo ng mainit, yung pag-uusap na iniiwasan mo, harapin mo. Workout kahit pagod. Magpahinga mula sa social media kahit naiinggit ka sa buhay ng iba. Bakit? Kasi sa bawat discomfort may naitatagong lesson, pasensya, tapang, pagpapakumbaba, disiplina. Ang Stoics kaya ni Seneca, sinasadya nilang tanasin ang hirap, matulog sa sahig, kumain ng simpleng pagkain, magsuot ng lumang damit, hindi dahil trip nila yon, kundi para ihanda ang sarili sa totoong buhay. Sabi ni Seneca, kung sanay ka sa hirap, hindi ka mabibigla kapag dumating ang unos. Tayo, takot sa gutom, takot mapahiya, takot sa rejection. Pero ang Stoic, hindi natatakot, kasi nakipagbuno na siya sa discomfort, araw-araw. At dito mo makikita ang magic. Kapag hindi mo na tinatakbuhan ang hirap, hindi mo na rin kinatatakutan ang buhay. Pag nasanay ka sa discomfort, nagiging natural na sa iyo ang courage. Hindi ka na reactive, hindi ka na mabilis sumuko. Kahit anong problema, alam mong may tibay ka na hinubog ng pagsasanay. Ngayon, may assignment ako para sa iyo. Pumili ng isang discomfort ngayong araw at gawin mo. Walang excuse, walang reklamo. Cold shower, gawin. Matagal na usapan na iniiwasan. Harapin. Quiet time na walang phone. Subukan mo. Workout kahit tinatamad. Itulak mo sarili mo. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang humarap. Dahil bawat discomfort na tinatanggap mo, isa yung hakbang papunta sa pagiging unstoppable. I-comment mo ngayon ang affirmation na ito. Discomfort is my training ground. Ipakita sa sarili mo na handa kang humubog ng tibay. Hindi sa sarap, kundi sa tapang. Number 2, tigilan ang pagpapadala sa emosyon. Sino ang may control, ikaw o ang emosyon mo? Karamihan sa atin, hindi na tayo namumuhay, dinadala lang tayo ng damdamin natin. May nagsabing masama sa iyo? Galit ka agad. May nagbago sa plano? Wasap na ang mood mo, tinatamad ka. Skip ang workout, trabaho, responsibilidad. Pero heto ang brutal na katotohanan.
Kung emosyon ang nagpapagalaw sa iyo, alipin ka ng emosyon mo. Sabi ni Epictetus, isang dating alipin na naging Stoic teacher, ang sino mang kayang galitin ka, siya ang amo mo, kasi ginusto mo siyang bigyan ng kapangyarihan para sirain ang araw mo. Kapag napikon ka sa comment online, binigay mo ang kapayapaan mo. Kapag hindi ka pinansin ng mahal mo, binigay mo ang self-worth mo. Kapag tinamad ka at wala kang ginawa, binigay mo ang disiplina mo. Ang Stoicism, hindi nito sinasabing itago ang emosyon. Sinasabi nitong kilalanin mo yan, obserbahan mo, at huwag hayaang ikaw ang kontrolin. Hindi ka robot, pero hindi ka rin hayop. Kaya mong maramdaman ang galit, pero hindi ka kailangan sumabog. Kaya mong maramdaman ang takot, pero pwede ka pa rin kumilos. Ang kaibahan ng bata sa Stoic, ang bata, nagwawala kapag na-frustrate. Ang Stoic, tumatahimik, humihinga, at nag-iisip. Sabi ni Marcus Aurelius, kung may bagay na nagpapahirap sa iyo, ang sakit ay hindi galing sa bagay na yon, kundi sa tingin mo sa bagay na yon. At kaya mong baguhin ang tingin mo kahit kailan. Boom! Ibig sabihin, may choice ka palagi. Oo, masarap mag-blame. Siya kasi. Pinagsalitaan niya ako ng masama, sinaktan niya ako. Pero kapag pinili mong mag-react agad, ikaw na mismo ang nagdesisyong masaktan. At kapag na-realize mong choice mo yon, doon nagsisimula ang tunay na power. Try this. Kapag triggered ka, huwag agad kumilos. Pause. Hinga. Tanungin ang sarili, makakatulong ba ang feeling na ito sa gusto kong mangyari? Hindi ito pagiging manhid. Ito ay pagiging matatag. Kapag hindi ka na pinaglalaruan ng emosyon mo, mas kalmado kang kausap. Mas malinaw kang magdesisyon. Mas pinagkakatiwalaan ka ng tao. Ang ka ng tao. Sa isang mundo ng sobrang reaktibo, ang ka ng tao. Sa isang mundo ng sobrang reaktibo, ang taong may self-control ay parang magneto. Kaya mula ngayon, huwag kang padala sa emosyon. Gamitin mo ito hindi para sirain ka, kundi para patibayin ka. I-comment mo ngayon ang affirmation na ito. Ako ang may control sa emosyon ko, hindi sila ang may control sa akin. Number 3, huwag umasa sa hustisya, yakapin ang katotohanan. Isa sa pinakamabilis na paraan para masaktan ka sa buhay ay yung palagi mong inaasahan na magiging patas ang lahat. Nagpakabait ka, pero ikaw pa rin ang sinaktan. Nagtrabaho ka ng gusto, pero iba ang na-promote. Nagpakatotoo ka, pero iniwan ka pa rin. At ang unang maririnig natin sa sarili natin, hindi ito fair, pero ito ang Stoic truth. Ang fairness, katang-isip lang ng tao, hindi yan natural na batas ng mundo. Sabi ni Marcus Aurelius, isang emperador ng Roma, pwede kang gumawa ng injustice kahit wala kang ginagawa. Siya na nga ang may pinakamataas na posisyon sa imperyo. Araw-araw niyang nakikita ang kalokohan, katiwalian, at panlilinlang. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nag-self-pity. Tinanggap niya na ganito ang mundo. At tumindig pa rin. Ito ang aral, ang mundo ay hindi palaging makatarungan. Pero ikaw, pwede ka pa rin maging matatag. Kapag sinabi mong hindi ito fair, ang ibig mo lang talagang sabihin ay, ayoko nang nararamdaman ko ngayon. Ayoko nang ganitong resulta. Pero di ba mas makapangyarihan kapag sinabi mong, oh, masakit, oh, hindi patas, pero pipiliin ko pa rin lumaban. Pipiliin ko pa rin kumilos ng tama. Hindi mo kontrolado ang takbo ng mundo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At sa Stoicism, ang tawag diyan ay radical responsibility. Hindi dahil kasalanan mo lahat ng nangyari, kundi dahil galaw mo pa rin ang magiging basehan ng kinabukasan mo. Minsan masama ang loob mo, naiinis ka, naiiyak ka, natural lang yan. Pero tanong, hanggang kailan mo dadalhin ang galit na yan? Mas pipiliin mo bang gumaling o magreklamo? Mas gusto mo bang maging biktima o maging warrior? Sabi nga ni Seneca, minsan, kahit ang mabuhay lang ay isang akto ng tapang. Kaya kung iniwan ka, pinagsamantalahan o pinaghirapan mo tapos wala kang nakuha, huwag kang mawalan ng dignidad. Gamitin mo ang sakit na yan bilang gasolina. I-develop mo ang skills mo, ayusin mo ang mindset mo. Pumuloy ka kahit walang papuri, kahit walang pagkilala. Ang Stoic, hindi naghahanap ng awa. Hindi siya umaasa sa patas na mundo. Ang inaasahan niya,
ay ang sarili niyang paninindigan. I-comment mo mayon ang affirmation na ito. Hindi ko kontrolado ang mundo, pero kontrolado ko kung paano ako tutugon. Number 4. Tumutok sa kontrolado mo. Bitawan ang iba. Isa sa pinakamahal